Kokoy, ikaw ang bunso sa inyo, no? Yes po, Tita Ilan kayo Mel. magkakapatid? 5 po, Tita Mel. lima. Bale, 3 po kami dun sa airmats ko po. Tapos may 2 po kaming na, sa airpods po na nauna po. Pero magandang samahan ninyong 5? Oo naman po, hindi lang po talaga maganda. kami magkasama sa bahay po ngayon, Tita Mel. Oo. Ang father mo, seaman. Opo, seaman How po. old were you nung nag-seaman ng father mo? Ako, Tita Mel, wala pa ako sa mundon to, seaman na po siya. Ganon. Opo. So hanggang ilang taon hanggang ilang taon ka na nag-seaman siya? Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon yung pa rin Opo. ang trabaho niya. So yun yung trabahong bihira kayo magkita? Bihira kayo magkita Mas ng ama mo? madalas po siya sa laot kesa po sa bahay. Oo, oo. Kokoy, totoo ba na bata ka pa, mahilig ka na talaga mag-arte-arte, ganyan? Sobra, Tita Mel. May isang kwento nga ho sa akin dati na parang sa sobrang gusto kong umarte, pinapasok ko yung ulo ko sa loob ng TV. Sabi ko sa Hermes ko, ba't wala ako dyan? Pinapasok ko gano'n kasi. Oo ko, baka yung pagpo-perform siguro, Tita Mel. Pero sinong idol mo nun? Nung hindi ka Kabataan pa, pa lang po. wala ka pa sa showbiz, sinong idol mo? Westlife po, yung pinapakinggan ko dati nung bata ako. Oo. Pero hindi, actor. Actor po. Oh. Jericho Rosales po. Yan, isa sa mga idol ko ngayon before. Parang kahawig mo nga, no? Ay, hindi naman po, Tita Mel. Konti lang. Ilang taong ka nung nagkaroon ka ng TV commercial? Tita Mel, yung first TV commercial ko po, isa lang ako doon sa mga bata. Kumbaga, parang ang pamparami ako, extra po ako doon eh. Extra. Seasoning po yun, hindi ko makakalimutan Hindi mo yun. makakalimutan. Inabangan pa po namin sa TV yun. Tapos nalaman po namin, sa ibang bansa pala pinalabas. So wala kaming napanood. Hindi dito Hindi po, pinalabas. sa Thailand po. Oh, pero binayaran ka. Yun nga po, parang hindi kami makapaniwala. Parang sabi sa amin, may bayad daw. Magkano? 60? 60 pesos? Hindi 60,000. 60,000 ang bayad sa'yo? Opo, parang- Extra ka lang? Yun nga po, kaya sabi ko, Ang laki naman. kaya parang doon po ako nagpursige na sabi ko, yung AirPods ko nga parang di na alis ang alis kasi nga nakakatulong. So yun na nag-inspire sa'yo. Isa po talaga yun, bukod po sa talagang gusto kong lumalabas sa mga ganyang palabas, eh yung... Ang laki ng AirPods. bayad. Laki ng bayad po eh. Talaga naman, Kabayad ng bahay. Teka, very close ka sa mother mo, di ba? Sobra pong close Nagkasakit ako. siya, no? Opo, diabetic po siya, Oo. Tita Mel. Oo. Hanggang ngayon po, nagme-maintenance siya, ganyan po. So, yun naman, controlled naman siguro, I'm sure, no? Controlled naman, ano? Opo. Ngayon, dumating dun sa panahon o no, sa mga araw na yon na you lost communication with your father. Wala kayong nabalitaan sa ama mo kung ilang buwan nyo na. Ano ba yung nangyari nun? Bakit ganun? Ano po kasi yun, Tita Mel eh. Nung mga panahon po na yun, email pa lang po yung way po ng communication po namin. So parang 2 days, 3 days po bago dumating yung message po ng AirPods ko. Parang lagpas 1 linggo na pong walang paramdam. So yung mami ko po, nagpapanik na. Pero kami po, kabado na rin. Pero syempre, ayaw namin ipalata sa AirPods ko kasi parang lalong mas baka magpanik, baka atakehin pa sa puso kasi may ano rin po sa puso yung AirPods ko eh. Nalaman po namin sa isang Facebook group na yung mga samahan po ng mga seaman, parang yun nga po na pirata sa Somalia yung AirPods ko po. Yung barko nila, pinasok ng mga Hinijack po ng pirates, ng pirata. Opo. Nasaktan ba siya? Anong nangyari sa kanya? Kung Tita Mel, familiar po ba kayo dun sa pelikula na Captain Phillips ni Tom Hanks? Tom Hanks, Yun na yun po eh. As in, pinanood pa po nila nung utol ko yung pelikula na yun. As in, bago siya ihatid sa airport. Tapos ganun-ganun po yung nangyari. Tinutukan po siya ng baril sa ulo para idiskarga yung mga gasolina. Siya po kasi nakakaalam nung mga kung paano yung kargamento eh. Yes. Tapos may isang beses pa parang sa harap niya mismo, nilang magkatrabaho po, pinatay sa harap nila yung isa sa mga pirata kasi parang ayaw sumunod. Okay. Na, yun Pero na lang po. siya, wala nangyari sa kanya? Wala po. Wala naman. Wala po, pero ilang linggo na po kasi walang paramdam, tapos nalaman po namin na pirata. So, kabado ho kami. Ito mahalagang usapin, ha? Lalo na sa mga kabataan, ano? Baba. Yung tungkol sa pinagdaanan mo rin. Yung panahon na ikaw ay nag-clinically depressed and agtangka ka pa raw ng suicide. Totoo ba yun? Bakit? Ano nangyari? Ganun ka grabe, ha? Ano po kasi, Tita Mel eh. So which means clinically depressed, which means you were diagnosed.
You went to a psychiatrist, a doctor. Yes po, tita. Pero right after na po nung pinagdaanan ko. Kasi may ganun pong tendency minsan na pag natatakot eh. Parang nahihiya, may takot na magsabi kahit sa mismong pamilya. Pero nasabi ko na lang po sa kanila lahat yun nung tapos na. Tapos na pinagdaanan mo na. Napagdaanan ko na po You overcame it already. Tapos na. Opo. Na-overcome mo na yun, ano? Ay, bakit? Ano ba yun na, wow! Hindi biro yun, ha? Kasi napakadaling sabihin, depressed ako. Opo. Pero pag sinabi kang clinically depressed ka, ano yun? Medyo very serious yung ganong condition, eh. Ano ba yung napakabigat na pinagdaanan mo nun? Ano po, Tita Mel, yung pinagdaanan ko po na talagang sobrang iba yung dating po sa akin kasi patong-patong po kasi siguro isa na rin po yung pera, trabaho, tsaka nung first time ko kasing ma-in love eh. Parang na-in love ka lang. Diyos ko naman, magsusuicide ka. Bakit? Ayaw na sa'yo ng babae? Ano nangyari? Kasi po, Tita Mel, bago po yung mismong pagkakataon na sobrang nag-trigger sa akin, yung kumbaga yung love ko, yung passion ko po talaga, yung pag-arte, paglabas, kumbaga talagang kinalimutan ko lahat para sa kanya, doon sa taong yun. Tapos yung tao na yun, pinagpalit ako. So parang kumbaga... Dahil doon? Serious? Isa po yun sa rason. Tapos yun po yung trabaho siguro, yung airpods ko hindi na rin po akit sa barko. So parang lahat po kami, kumbaga walang source of income. Ilang taong ka nun? 18, mag-18. 18, naku, na first love syndrome ka. Opo. First love. Opo. Diyos ko. Kasi po yung mismong kahit pamilya ko po kasi na sobrang solid po kami. Kumbaga, tinalo ko para dun sa babae na. Kumbaga, mali ko naman po. I mean, may ano rin naman. Pero siguro buhos lahat yun yung mali. So ngayon, na-realize mo mali pala, no? Pamilya pa rin po talaga. Siyempre, ang dami mo naman, mapapalitan naman yun. Hindi ka muna, ha? Nung madalang ang projects mo, no? Opo. Inalok ka daw mag-bold films, no? Yung ba, hindi ka dalawang isip, yung, diba, siyempre, bold films, batang-bata ka, poging-pogi, starting a career, Opo. Magbo-bold films. Hindi ka Yun po kasi, Tita Mel, yung time po na nung in-offer po sa akin, yun yung parang feeling ko, kailangan kong bumawi po sa sarili ko na feeling ko isa to sa mga steps na kailangan kong i-take para malabanan, kumbaga, kailangan ko bumalik sa maging driven po ulit sa trabaho. And siguro po, kinonsider ko rin po talaga yung cast and yung director and yung script po para tanggapin din yung kasi hindi po biro, Tita Mel. Hirap din po talaga. I know! Siyempre, iba naman yun, lalo na batang-bata ka pa. Opo. Oo. Akala ko kaya mo tinanggap because you needed money for your family. Isa rin po yung Tita Mel. Opo, talaga. Dahil you needed to earn, Opo. no? For your at saka ang father mo natigil sa trabaho. Sa trabaho po, opo. So kailangan ikaw muna ang magtaguyod sa. Yun po, Tita Mel, yung naisip ko po, bukod po sa connection po para mabigyan ulit ng iba pang projects, ganyan po. Tapos, pero sinundan pa ito. Opo. Nagkaroon ka pa hindi ba yung online na mo? Yung BL series po, Game Boys po. Oo, BL series. Opo, Boy Love po. Bakit sinasabing sumikat ka daw dyan sa na yan? Siguro totoo ba yun? Siguro po, Tita Mel, nagkataon din po kasi pandemic po So kumbaga lahat po ng tao nasa bahay, puro online. Online lang. Opo, tapos very relatable din po siguro kasi I mean kahit babae, lalaki nakaka-relate din siguro dun sa kwento. Ganun po yung... sorry, hindi ko napanood Sendan ko po kayo ng link. Bakit ka tumatawa? Oy, pero ngayon naku Sparkle GMA artist ka na ano ngayon ang feeling mo niya na alam mo, hindi katulad dati, struggle. Ngayon, nasa ilalim ka ngayon ng Sparkle GMA Artist Center. Yung feeling po, Tita Mel, na maging isang Sparkle. Para po akong nasa alapaap, na parang kumbaga tuloy-tuloy lang po lahat ng mga blessings. And lagi kapag nakikita ko yung pamilya ko, tapos may ganito, pinapaalala nila sa akin na kung paano dati. Sabi ko, mag-alala, hindi ko nakakalimutan nyo. Kaya nga every time na may nakikilala ko,
katulad po nito ngayon, never ko maisip na malalagay yung story ko sa MPK, Oh, sure. magpakailanman. Uy. Iyak ako. Sabi, interview lang to ah. Ano ka pa, di ba? Sa bubble gang ka na? Opo. At saka Bubble gum. Running Man, Yes po. PH. Nakakataos lang din po Oh, nitong... biruin mo yun. Big time ka na mo, ha? Hindi naman po. Anong gusto niya? But of course, you know, maraming mga kabataan tayong nanonood ngayon at iniidolo ka na. No? Ngayon, alam nila na pinagdaanan mo pala yung gano'n. No? Opo. Sino mag-aakala noon, ano? Mhm. Na ikaw ay magpapakamatay dahil sa girlfriend? Hindi po. Tsaka pera po. Tsaka ganyan, pera, trabaho. tsaka lahat. Oo, Nagkahalo-halo na lahat. All of the above ka na. Opo. O ngayon, eto ngayon, ang gusto ko na gawin mo, magpayo ka naman sa kanila. Magbigay ka ng magandang, alam mo na, yung magandang pananalita. Mhm, Yung mga, opo. lalo na yung mga ngayon na nag-struggle na Opo. pinagdaanan mo. Sige, Cole. Sige na. Sa camera po ba? or- Sa camera. Yeah! Oo, sige, siyempre. Alam nyo, wala to sa edad, wala to sa gender, kung ano man. Walang masama o hindi masama humingi ng payo o kumausap sa mahal mo, lalo na kapag ka alam mong sobrang bagsak ka. Kasi nung mga panahon na yun, pamilya ko lang. So kung nandyan yung pamilya mo, mahal mo sa buhay, huwag kang mahiya, humingi ka ng tulong. Hindi mo kaya mag-isa yan, kailangan mo rin. Tsaka, syempre si Lord, lagi nandyan. Ganda yung huli na yun, ha? Yun lang kasi sa dulo, yun ang hindi iiwan sa'yo, eh. Hindi po talaga. Kahit anong mangyari, di ba? Kay Lord ka talaga. Opo. Pero maganda rin yung ano mo, no? Ibig mo sabihin, huwag ka mahiyang humingi ng tulong. Opo, hindi po talaga. Pag dumantong ka na dun sa hindi mo na kaya. Mhm, No? opo. Wala. Hindi naman po ikakababa ng moral mo yun. Ay, hindi. Eh, siyempre, ganun talaga. Opo. Kasi, lalo na kung bata pa. Batang-bata ka pa, no? Hindi mo pa masyadong alam kung ano ang buhay. Opo. Mahirap mag-decide on your own. Yes po. Hoy, thank you for sharing Tita your Mel, life. thank you ha? po. At talagang, I'm sure, sana yung mga bata, ma-inspire Sana po. dyan sa kwento mo. Thank you very much and we wish you good luck. Thank you po. Ha? Don't forget, the Lord. Yes po. All right. Thank you. Thank you po, Tita Mel.